Kabilang din ba sa mga rason o batayan dapat, Doc, masasabi nating food insecure tayo dahil tayo ay nag-i-import palagi? Well, ganito kasi ang Jade, meron tayong demand and supply, di ba? So, sa kaso ng demand, ang ating populasyon patuloy na lumalago, no? So, kinakailangan, maraming taong kailangang kumain. Kada taon, dumadami Pilipinong kailangang pakainin, no? So, that is one area din na dapat na tingnan ng ating gobyerno, no? How to properly manage population growth, no? Doon naman sa supply, diyan napapasok yung issue ng sapat pa yung pinoproduce nating pagkain. Kasi Jade, alam mo, yung pag-i-import, simptomas yan of a much deeper problem, which is yung kakulangan ng ating agriculture sector in terms of producing yung kinakailangan ng ating populasyon. So, ibig sabihin, kulang yung pinoproduce, maraming kumakain, so to fill the gap, tayo ay mag-i-import. Now, circling back to sa sinabi ko kanina sa kaso ni Marcos Jr., ang ginagawa kasi nila Jade, palliative solutions lang, may kakulangan tayo sa bigas, okay, sige, magbenta tayo ng 20 pesos na kilo ng bigas, bahala na yung susunod na administrasyon problema dyan, kung itutuloy ba nila o hihinto yan. Ang mahalaga is yung pinangakong 20 pesos na kilo ng bigas, which by the way, hindi pa lahat access niyan, piling lugar lang ang meron yan, hindi ito ang mga permanenteng solusyon, Jade. So, kinakailangan talaga magkaroon tayo ng innovation sa ating agriculture. Kinakailangan magkaroon tayo ng sufficient na investment sa sektor na yan. Kulang na kulang, Jade, ang investment sa sektor ng agrikultura sa ating bansa. Considering na ang ating bansa, the Philippines, is an agricultural country. No? So kulang na kulang po yung investment dyan. Sana, alam mo, nasayang, Jade, yung unang 3 taon ni Marcos Jr. Na sana yung unang 3 taon na yan, pinagbuhusan niya yan ng investment yung sa sektor na yan para at least, Jade, bago man lang siya lumabas, bago man lang siya mag-exit, patapos yung kanyang termino, sana naging legacy niya na na-achieve niya at least yung food security sa ating bansa. But the way things are going right now, Jade, it seems to me hindi niya ma-achieve ang food security at ang magsasuffer nito yung susunod na magiging gobyerno, yung susunod na administrasyon. Opo, bago ko lang ipasok kay Partner Admar, Doc, kaugnay pa rin po dito sa pagiging low middle income nga natin ng Pilipinas. Yung pag-increase ba ng sahod ng mga manggagawa dito sa National Capital Region o sa iba pang mga parte sa ating bansa, ano bang masasabi mo na umingkrease o umangat ng at least 50 pesos? May mga mambabatas din gusto gawing 200 pesos yung magiging minimum na sahod ng ating mga manggagawa. Ano ba dapat? Alam mo, Jay, ganito kasi yan may short-term at long-term solution dyan. Yung short-term, taas mo yung sahod, no? So kagaya halimbawa, pinopropose ng 200 pesos per day na increase. Yan makakapag make things affordable for many Filipinos. Pero merong kabayaran yan. So ang kabayaran yan is posibleng magkaroon ng inflation at posibleng magkaroon ng unemployment kasi hindi kakayanin ng especially ng mga maliliit na mga negosyante yung ganyang klase ng pagtaas biglaan ng cost of production. Over the long term, ang nakikita ko dito na solution talaga is yung pag-i-improve ng ating productivity. No? Ang problema kasi sa ating bansa, Jay, yung productivity natin ay mababa. At ang productivity, yan na nagdedetermina ng sahod. So halimbawa, kung ang mga mamamayan mo ay productive, i-expect natin na magiging pataas yung kanilang sahod. No? So, tingnan mo sa struktura ng ekonomiya ng Pilipinas, Jay, tayo ay agricultural, no? So, ating mga magsasaka, yung employment related sa agriculture, ang nangyari, hina-harvest nila yan, and then ibebenta. No? Gagawin pagkain o i-export natin. Pero ang issue is, kulang tayo sa manufacturing. So, halimbawa, kung yung pagkain, yung mga agricultural products na harvest mo ito at pinroseso mo, at ginawa mo, halimbawa, mga processed food, halimbawa, kesa mag-import ka ng processed food, dito na sa atin gagawin. Doon tayo kulang. At yung ganong klaseng kumbaga investment sa ating ekonomiya, particularly sa agriculture sector, nakakapag-improve yan, Jade, ng productivity at nakakapag-increase yan ng sahod ng mga manggagawa. Doon tayo kulang. Kulang tayo sa mga investment
that would lead to higher paychecks, no, for our people, no, sa mas mataas na sahod, dun tayo kulang. At yan again, babalik na naman ako dun sa sinayang na 3 taon ni Marcos Jr. because he could have easily looked into improving yung manufacturing sa ating bansa, particularly food manufacturing, dahil dyan po tayo kulang na kulang. Just imagine if sufficient investments were made on manufacturing, hindi tayo mamumroblema ng ganito, Jade, na kulang ang sahod. Kasi kapag mataas ang manufacturing natin at mataas ang value added, mas lalaki ang sahod ng tao kahit hindi mo pilitin na ganyan na itataas mo legislated wage increase. Hindi mo nakakailanganin yon kasi tataas ng kusa ang produksyon natin, tataas ng kusa yung productivity, at tataas ng kusa yung ibabayad natin sa mga manggagawa. No? So doon po tayo kulang sa ganyang klase. Kasi nga, yung ating gobyerno, si Marcos Jr. is very short-sighted. No? Kumbaga short-sighted si Marcos Jr. Hindi niya nakikita yung pangmatagalan. Ang nakikita lang niya is kung ano yung makikinabang sa kanila politically, kung ano yung makikinabang sa kanya sa kasalukuyan. No? Hindi niya tinitingnan yung pangmatagalan. Yun ang napansin ko sa estilo, no, ng policy making under this administration, Jay. Doc, magandang umaga. Kamakailan lang inihayag po ng Department o Development Budget Coordination Committee o DBCC na ibinaba nila yung kanilang target para sa economic growth ng bansa, no? Para halimbawa ngayong taon mula sa 6 to 8% na economic growth ay ibinaba nila ang target sa 5.5 hanggang 6.5%. Ganon din ang target or growth target para sa 2026 na taon hanggang 2028 kung saan mula 6 to 8% na economic growth, ibinaba nila ito sa 6 hanggang 7%. Ano ang implikasyon nito, Doc? Well, ganito kasi Admar, no? Ginagawa yan ng DBCC kasi yan yung nagiging pinakapundasyon ng magiging budget sa 2026. Yung assumptions na yan, Admar, yan ang mag-i-inform dun sa susunod na GAA. So, halimbawa, pagka ang assumption nila mag-grow ang ating ekonomiya with a certain percentage, no? Yan ay makaka-apekto sa revenue, sa tax base, makaka-apekto yan sa revenue generation, makaka-apekto yan dun sa mga paggastos ng mga iba't ibang ahensya. So, napakahalaga niyang parte na yan, Admar. No? Kaya nga sa umpisa ng isang budget cycle, yan inilalatag na yan ng DBCC. Ano? Ganyan ang estilo sa ating gobyerno. No? Yan ang paumpisa ng kada budget cycle. Hindi na ako nasurpresa, Admar, na ibinaba nila yung target na yan. Bakit? Kasi unang-una, kung titingnan natin yung nangyayari sa panlabas ng ekonomiya, there is a global economic slowdown. At yung global economic slowdown na yan ay nakaka-apekto rin sa domestic growth ng ating ekonomiya. So, di na ako nasurpresa dyan na ibinaba nila yung kanilang estimate. Ikalawa is nakita din nila yung trend. Kasi yung trend, Admar, kung titignan mo yung paglago ng ating ekonomiya, medyo talaga matumal, ano? Lumalagpas ng 6, paminsan-minsan, pero most of the time, mas mababa sa 6. So, ibig sabihin, kung a-applyan mo ng trending yan, makikita mo na yung growth natin nasa below 5%. Di ba? So, below 6% rather. So, makikita natin dyan na dapat ibinababa nila yung target. And then, ikatlo, no, nakikita din nila na posible sa hinaharap, Admar, no, hindi nila nakikita na yung mga pinagkakagastusan ng gobyerno sa kasalukuyan, ano, yung paglago ng ating ekonomiya would generate further economic growth sa mga darating pa na taon, no? Kaya nakita nila yan na may posibilidad na ganyan mangyari, kaya ibinaba nila yung growth target na yan. And that creates consequences doon sa magiging budget for 2026, Admar. Makita natin, nalalaki pa rin naman ang budget kasi lumago ang ating ekonomiya, pero yung paglago ng budget natin, no? Kinakailangan kasi, no, iko-considera din natin, Admar, yung inflation. Kasi kapag ang inflation rate po natin mas mataas kaysa sa paglago ng ating ekonomiya, yung paglago ng budget sa susunod na budget cycle po natin parang kakainin lang yun ng inflation. So bibigyan ko po kayo ng halimbawa. So kung ang inflation natin nasa 2%,
And then ang projected na growth natin for 2025, for example, for 25-26 for example, is 5%. So parang ang totoong inilago lang ng ekonomiya natin is only 3%. So kapag ka-in-apply mo yan sa budget, yung real growth, no, yung totoong paglago ng budget mo, 3% lang. So yung in-increase sa 3%, saan mapupunta yun? Admar, napakaraming dapat pagkagastusan at prioridad ng ating gobyerno. No? Sa agriculture nga lang, binabanggit ko palagi, kailangan yan eh. So this will have an impact doon sa susunod na budget cycle. Yun yung pinaka-takeaway niyan, Admar. Opo, pero ano nga po ba yung economic growth ng ating bansa? Bumubuti ba siya? Stagnant ba siya? Kasi noong naitanong ang palasyo patungkol dito nga sa hindi pagkamit natin doon sa upper middle income status, ang pahayag ni Undersecretary Castro, and I quote, ang sabi niya dito, inaamin po natin sa ngayon na hindi pa po natin natutuloy ang papunta sa upper middle income status. Pero maganda naman po ang nagiging progreso ng ekonomiya dahil sa gumagandang gross national income per capita simula 2024. Ang sabi pa nga niya dito, kung sa tanong kung meron bang gagawin ang gobyerno ng mga plano, programa para lumago yung ekonomiya, ang sabi niya dito, lagi pong positibo ang Pangulo, pati ang economic team, pati ang buong administrasyon. Kakayanin natin yan. Doc, ano masasabi mo? Meron akong advice, Admar, sa PCO. Kasi alam ko may nagmo-monitor sa atin dito ng mga taga-PCO. Pinomonitor tayo dito. So, ang aking advice sa kanila ay ganito. Any question kay Yusek Castro about foreign policy, sinasabi ni Yusek Castro, ire-refer natin sa DFA. Kasi sila talaga yung parang dapat magsasalita about foreign policy. Anything that relates to the economy, especially economic growth, yung impact ng inflation, no, yung mga mahalagang economic issues, dapat yan i-refer yan doon sa mga economic managers instead of Yusek Castro responding to the media. Bakit ko ito sinasabi? No? Kasi titingnan nyo yung response ni Yusek Castro in so far as yung gumagandang ekonomiya is concerned. Well, true enough, lumalago po yung ating ekonomiya and yet hindi siya sufficient para ma-achieve yung upper middle income country status. So paano gumaganda yung ekonomiya, hindi mo nga na-achieve yung target. No? Kumbaga parang mediocre yung paglago ng ekonomiya. Kalawa, titingnan mo yung dumaraming kababayan natin ng mga nagugutom. Diba? So kung iko-contrast mo yung sinabi ni Yusek Castro dun sa nakikita natin na hindi lang datos, Admar, no? Yung talagang sitwasyon sa laylayan, no? Pumunta ka sa labas, kausapin mo yung mga ordinaryong mamamayan, they will tell you na maraming nagugutom at maraming nagsasabi na sila'y naghihirap. So paano mo masasabing gumaganda ang ekonomiya kung makikita natin sa totoong buhay, iba ang nakikita natin na nangyayari, no? So ang akin kaya nga advice sa PCO, alam ko nakikinig kayo sa programa dito sa Pulso ng Bayan tuwing umaga. Kapag ka mga economic issues, maglagay kayo diyan ng mga tao, no, galing sa economic team ng ating Pangulo. Kasi ang nangyayari is it's nagiging katawa-tawa, no, itong sinasabi ng ating PCO, no, ng Presidential Communications Office, kasi it's contradictory, no, at conflicting sa nakikita natin sa totoong sitwasyon. So kumbaga kung may messaging, ayusin ninyo yung messaging, no, hindi pwede na ganyan. Kagaya Admar, sinabi rin niya, di ba, na ang Pangulo ay positibo lang. No, hindi ganyan yung dapat na mga response natin. Ano? Kailangan na, especially, tandaan natin, na yung podium ni Yusek Castro, yan pinakikinggan yan, hindi lang ng local media, Admar. Inoobserbahan din yan ng foreign media. Ano na lang ang sasabihin doon ng ibang bansa kung napapakinggan nila yung mga mensahe na nanggagaling sa gobyerno ni Marcos Jr., di ba? Kaya alam mo, Admar, every time I watch tong briefing, no, with the Yusek Claire Castro, ako'y natatawa na lang paminsan talaga sa mga naririnig ko, no, because talagang natatawa at nalulungkot at the same time. No? Nalulungkot ako kasi I think the standard could have been raised higher in terms of public discourse. No? Kasi ang nangyayari din, Admar,
etong si Yusek Castro, parang parang bardagulan yung nangyayari every time she stands there at the podium eh. Kumbaga, instead of relaying positive news about the economy in terms of clarifying policy, ang nangyayari parang she was meant to be there as somebody na makipagbardagulan sa mga kaaway at kalaban ng gobyerno. So I think they can improve in terms of yung messaging. They need to be careful din kasi may mga ibang bansang nakikinig sa messaging natin, nanggagaling sa PCO. At ikatlo yung demeanor nung nagsasalita, dapat sana Admar maging kalma, mahinahon at hindi dapat palaban kasi you're speaking about the programs eh. You're not there para makipag-away. You're there para maglahad, mamigay ng mensahe, magagandang mensahe ng ating gobyerno. Hindi po kayo nandyan para makipag-away. Opo, and di ba minsan na ring binasag ng World Bank yung magagandang mga ulat ng gobyerno na gumaganda yung ekonomiya, kundi sabi nga dito bumabagal yung ekonomiya natin, no, na dapat mag doble triple pa yung pagsisika. Pero ang tanong, saan ba tayo maniniwala? Yung mga datos mula sa gobyerno, datos mula sa nakikita sa World Bank, Doc? Alam mo kung kanino ka dapat maniwala, Admar? You have to talk to the ordinary person. No? Instead of looking at the data, in terms of looking at numbers, kasi alam mo, ang hirap din, Admar, sa mga economists natin. They rely so much on reports. Yung ating mga economic managers, mga economists din sa gobyerno, you rely so much on the data, yung mga survey, kung ano yung mga empirical evidence. Diyan tayo na-train, Admar. Diyan kami na-train. Yan ang training namin, mga economist. Pero nakakalimutan natin, nakausapin yung mga taong bayan. To talk to them, reach out to them, engage them. Yun yung nakakalimutan po natin. Kaya nangyayari sa atin, we think people as mere numbers. Hindi po dapat ganon ang tao, ang mamamayan na inumero lang. May buhay po yan, nagugutom, nagmamahal, yan po ay may pakiramdam. Dapat sa ating pulisiya ay responsive po sa pangangailangan ng taong bayan. So, yan po yung klase ng economic policy na kinakailangan natin. Yung may puso at pagmamahal sa taong bayan. Kasi sa ngayon na nakikita po natin is parang puro pansarili. Yung mga pulisiya na nakikita natin. It is all pansarili. Yung ayuda. Do you think the ayuda would give long-term benefits dun sa mga nakakatanggap yan? I don't think so. And yet, ang makikinabang dito, yung mga politicians na namimigay ng ayuda. So clearly, these policies are meant to enrich themselves and not for the benefit of the people. Yun yung nagiging kulang, Admar, in terms of how, yung filosofiya, how we view the philosophy of public policy. We have to look at it from the perspective of the ordinary person. Kaya alam mo, gusto ko si Pangulong Duterte, si FPRRD, because sa kanyang klase ng pamamahala, Admar, talagang nakita natin noon na talagang he's really for the people. Pumupunta siya sa ating mga kababayan, talagang nararamdaman niya yung talagang pulso ng taong bayan. And sa ngayon, hindi natin ito nakikita kasi si Marcos Jr. kasi he's an elitist, elitista kasi yung ating kasalukuyang pangulo, makikita mo nga minsan parang ayaw niya makipag-shake hands, makikita mo parang umiiwas siya minsan sa mga tao, na yung ngiti parang hindi totoo, sana naman hindi naman ganoon, pero yun yung nakikita ko based sa mga pagbisita niya sa ating mga kababayan. Kinakailangan kasi natin, Admar, ng namumuno na naiintindihan yung perspektibo ng ordinaryong mamamayan. At in so far, sa kasalukuyan, hindi po yan ang nakikita natin sa current na gobyerno.